shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Sige po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po mga kapatid. Kayo mga taga Mandarin at sa taga Dilina Extension. Kumusta po kayong lahat? Nawa tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan dahil sa grace ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa last lesson na ng ating third quarter. Ang ating third quarter ay may tema na transformed by the image of the Almighty. So pagkatapos ng ating lesson ito, maramdaman natin na tayo talagang binago na ayon sa imahe ng ating Panginoon. Kung ano ang ating Panginoon ay makikita na sa atin ang kanyang kaanyuan. Amen po. So tayo po ay magpasimula na. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos na napakabuti, purihin ka, purihin ang ngalan mo. Maraming salamat Panginoon sa hapong ito na muli Lord, andirito kami na mag-aaral na naman, Lord, ng iyong mga salita. Makikinig kami ng iyong mga mensahe, Panginoon, sa hapong ito. Pero bago ang lahat, kami pa ay nagpapakumbaba at humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Maliit man ito o malaki, sinasadya o hindi, hayag o hindi, Panginoon, patawarin mo po kami. At pakalinisin din, Lord, ang aming mga puso. Nang sa ganon, ay walang hadlang, walang magiging hadlang para makakilos ka sa aming buhay at makarating sa iyong trono ng biyaya lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, at kiniklaim namin ang kapatawaran, Panginoon, na iginawad mo sa amin ayon sa pangako mo sa 1 John 1:9 na kung kami maghahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang kami ay patawarin at linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Sa pasimulaan ng iyong gawain, hiniling namin, Lord, na samahan mo po kami. Samahan mo, Lord, ang magtuturo. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoon, sapat para ihayag niya ang iyong kalooban sapagkat wala siyang karunungan, Panginoon. Kulang ang kanyang karunungan sa mga ganitong klaseng gawain, Panginoon. Kulang siya ng karunungan ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, ikaw inaasahan namin na gagabay sa kanya. May deliver niya ng mahusay ang mensahe mo sa hapong ito. Ganun din, Lord, sa mga makikinig, bigyan mo sila ng pusong marunong tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Salita na magpapatibay sa kanilang pananampalataya. Salita na ipapamuhay nila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, ginagamit namin ang kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin para palayasin lahat ng masamang espiritu sa lugar na ito. Lahat kayo masamang espiritu, lumayas kayo. Wala kayong karapatan para guluhin ang gawain ito sapagkat ito'y gawain ng Panginoon. At Lord, pakibaba mo, Lord, ang iyong Santong Espiritu na siya namin maging gabay. Siya magpapaunawa sa amin sa lahat ng mga sasabihin mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat na ito, lahat ng papuri at pasasalamat, sa iyo lang namin binibigay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, purihin ang Diyos, purihin po ang ating Panginoon. So, tayo po ngayon ay nasa lesson 7 na, last lesson ng
third quarter. So, ang bilis ng panahon, mga kapatid. Sa mga susunod na linggo ay sa fourth quarter, patapos na po ang ating Bible study. Ang ating pong lesson 7 ay may pamagat na an overcomer. An overcomer. At ito po ay sisimulan natin sa ating text sa John 16:33 nang sabi po, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." So, yun po ang ating text na napakaganda. Lahat tayo daw ay tagumpay na. Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay na tayo. Yan, tagumpay na tayo. Okay. Na dumarating tayo sa pagkakataon na naiisip natin na para bang tayo ay talunan. Yung talunan ka dahil napakaraming problema. Natatalo ka ng napakaraming problema, mga pagsubok, mga kahirapan ng buhay. Di ba yung, minsan nakakaramdam tayo ng gano'n na parang talo ka, wala ka ng pag-asa. Ngunit kapag gano'n ang nangyayari sa atin, dapat ay isaisip natin, no? Yung sinabi doon sa text na binasa natin, na nasa gitna ng mga ganitong pagsubok, sa gitna ng ganito bigat na mga problema, mayroon tayong Diyos na nagpapala sa atin, Diyos ng katagumpayan. Ayan. Matagumpay ang ating Panginoon. Kaya tayo bilang mga anak niya, matagumpay rin at maring tawaging overcomer. Amen po. Sabi nga sa 1 John 5:4, sapagkat pagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? So, tandaan po natin na magiging overcomer lamang tayo kung may matatag tayong pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Now, ang tanong ngayon, why is it important to remember that we are an overcomer? Kailangan ba natin laging tandaan yan na tayo ay overcomer? Siyempre po, dapat lagi natin nasa isip yan. Now, bakit mahalaga na lagi nasa isip natin na tayo ay overcomer? Number 1, so that we will not be affected by any unfavorable life situation. Hindi na tayo maapektuhan ng yung mga sitwasyon sa buhay na hindi kasiya-siya, hindi ka nais-nais. Kaya dapat lagi natin isi-isip, overcomer ako. Overcomer ako. Na kahit anong bigat ng problema, overcomer ako. Hindi tayo paapekto sa mga ganong sitwasyon. Amen po? Sabi sa 2 Corinthians 4, verse 8 hanggang 9, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kuminsay, nababagabag kami, ngunit di mawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. So, dito, tatanungin natin ang ating mga sarili. Tatanungin mo ang katabi mo, dumanas ka na ba ng mga hindi ka nais-nais sa buhay? Naranasan mo na ba na mawalan ng trabaho? Naranasan mo ba na wala ka ng maisaing? Naranasan mo ba na ang maliit mong negosyo ay maliit na nga, nalugi pa, nagsara pa? Naranasan mo ba na
magkasakit ka ng malubha. No? At iba pang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Ang iba nga dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19, marami ang mga namatayan ng mahal sa buhay. So, ang tanong, paano ito napagtagumpayan? Paano ito napagtagumpayan lahat? Na sa gitna ng mga ganong pagsubok, ay andito pa rin tayo, no? Nakakatayo pa rin tayo. Kung maalala ninyo nakaraan nating lesson, an encourager, no? Sa mga ganitong panahon ng pagsubok na lugmok ka, yung feeling mo talong-talo ka, kailangan natin ng mga encourager. So, andyan yung mga kaibigan natin, i-encourage tayo na lumaban lang, go on, move on, no? Labanan natin ang mga problemang yan. Isipin natin na meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya. Lagi ganun nasa isip natin. Sa isip natin at sa puso natin, meron akong Diyos na hindi nagpapabaya. At kung ganon ang isip natin, kaya natin pagtagumpayan lahat ng problema na yan. Lalakas ang ating loob. Kagaya ng nangyari kala Apostol Pablo. Diba sabi nga doon sa binasa natin, pinahirapan sila ng ganun na lamang katindi, no? Ngunit sa kabila ng sobrang pagpapahirap sa kanila, nanatili silang buhay. Bakit? Sapagkat hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Sabi nga po sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So dito po napakalinaw na sinasabing, kumikilos ang Diyos upang tayo ay tulungan. No? Nakikita niya ang sitwasyon natin. Kumikilos siya. Every time na tayo tumawag sa Kanya, gumagawa siya ng something, anything, ginagawa niya. O ginagawa niya lahat para tayo ay tulungan. Lahat na ikabubuti natin, gagawin niya. Lalo na tayo na nagmamahal sa Kanya, tayo na nanatiling tapat sa Kanya, at nagtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. So, lagi nating isipin, overcomer ako, para hindi tayo maapektuhan ng mga ganong sitwasyon sa ating buhay. Amen po. Okay. Number 2, so that our faith in the Lord Jesus Christ will be strengthened. So that our faith in the Lord Jesus Christ will be strengthened. So mahalaga po, mahalaga na lagi nating isiisip, alalahanin na tayo ay overcomer. Na tayo ay victorious. Nang sa ganon, ang ating pananampalataya kay Kristo ay laging magtutumibay. Ayan. Kasi, siyempre, niisip natin ay overcomer ang aking Panginoon. Siyempre, ako rin dapat ay maging overcomer. Sabi sa Psalms 27 verse 14, kayawi tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawi tayo magtiwala. O dito paulit-ulit na sinabi, kayawi lang, sa Diyos lang tayo magtiwala. So sabi, huwag manghinawang manalangin. Sa Kanya lang tayo magtiwala. And the more na ginagawa natin yon, lalong nagtutumibay ang ating pananampalataya, no? Lumalakas ang ating pananampalataya.
knowing na ang ating Panginoon, si Jesus Christ ay overcomer, dapat sa Kanya lang tayo magtiwala. Bakit ka magtitiwala doon sa talunan? O sino yung talunan? Siyempre, si Satanas, talo siya ng ating Panginoon. So, sa Kanya lang tayo magtiwala. He can do everything. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Sa Kanya lang tayo dumipende. Sa lahat ng ating mga kailangan, dumipende tayo sa Kanya. Sapagkat makapangyarihan siya eh. All things are possible with God, sabi nga, di ba? Now, kung may hinihingi ka, nahirapan ka ngayon, may hinihingi ka, di man agad niya ibibigay yan. Kung hindi man agad na ibibigay, magtiwala ka na sa tamang panahon ay ipagkakaloob niya yan. Amen po? Okay. Lagi nating isaisip, tinuro na to sa atin. Siya ang ating promise keeper. Lahat ng pangako niya ay kanyang ginagawa. Hindi siya sinungaling. Pag nangako siya na, I will provide all your needs according to my riches in heaven, ipagkakaloob niya yan. Hindi kita pababayaan, hindi tayo yung pababayaan ng Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Kaya nga tinawag siyang promise keeper eh. Sabi po sa Romans 4 verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Amen? So kung tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi mo maalis na ikaw ay magpuri sa Kanya. Dahil nagtitiwala ka, pupurihin mo siya, pasasalamatan mo siyang lagi. Amen po? Amen. Okay, number 3. So that we will bear in mind that those who are born of God can never be defeated. Ang ganda nito, di ba? Mahalaga daw na lagi nating alalahanin, isaisip na tayo ay overcomer upang lagi makintal sa isip natin na tayo mga anak ng Diyos kailanman ay hindi matatalo. Naniniwala po kayo? Tayo mga anak ng Diyos kailanman ay hindi matatalo. Kaya nauna yung lalong ma-strengthen ang ating pananampalataya. Kasi kung nananampalataya ka sa Panginoon, maniniwala ka na hindi ka kailanman matatalo. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen po, naniniwala po kayo. Siya ang ating tagapagtanggol laban sa gawa ni Satanas. Amen po. Hindi tayo tatalunin ng kahit na anong sakit. Nagkasakit ka, magtiwala ka lang na hindi ka tatalunin ng sakit na yan sapagkat meron tayong Diyos na dakilang manggagamot. Amen po. Hindi ka natatakot anumang oras ka lumabas ng bahay, siya ang ating protector. Siya ang ating provider. Amen po. Sabi nga sa unang, sa 1 Corinthians 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, siya lang ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya lagi natin siyang pasasalamatan. At sa 1 John 5:4-5, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ayan.
So, lagi natin isa-isip yan. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan. Natapos na eh. Nabuhay na nga siyang muli eh. Nabuhay na siyang muli sa tagumpay. At tayo na nampalataya sa Kanya. No? Sino daw ang magtatagumpay laban sa sanlibutan? Tayong mga nananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. So, dito po malinaw na kung tayo sumasampalataya kay Kristo, tayo ay overcomer. Naniniwala po kayo? Overcomer tayo kasi ang ating Diyos na sinasamba ay overcomer. At tayo ay anak ng Diyos. Kung ang tatay mo ay overcomer, natural tayo mga anak ay overcomer din. Makapangyarihan ang tatay natin. So, laban lang. Hindi tayo matatalo ng kasamaan. Kaya natin silang talunin sa pangalan ni Jesus. Amen po? Ngayon, how to be an overcomer? Paano tayo magiging overcomer? So, magtatanim tayo ng mga mina sa ilalim ng lupa. Magtatago tayo ng maraming baril. So, paano? Ito na number 1. Overcome evil with good. Overcome evil with good. So, sabi po, upang maging overcomer tayo, labanan natin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ayan. Paggagawa ng mabuti. Tayo, no? Tayo na ibig talunin ng problema. O, sino ba nagbibigay ng problema na yan? Sino nagpapadala ng problema? Ang diablo, no? So, paano natin lalabanan ang diablo? Ipin sa ipin, no? Hindi pwedeng ganon. Sabi nga, kamuhian natin ang masama at sa halip, gumawa tayo ng mabuti. No, paano natin lalabanan ang masama? Paano nga ba? So, huwag nating susuklian ng kasamaan ang ginawang hindi mabuti sa atin. Huwag nating suklian ng kasamaan. Kung kunyari, inaway ka, awayin mo rin siya. Hindi po. Imbis na awayin mo, ipanalangin. No? Panalangin sa Diyos. Natigilan na niya yung ginagawa niyang masama laban sa iyo. Huwag mo siyang pakitaan ng hindi maganda. Instead, pakitaan mo siya ng mabuting loob. No? Kahit sabihin natin, napakahirap gawin. Sa mata ng sanlibutan, ang ginagawa natin ay parang kalokohan, inaway ka na nga, nagiging mabuti ka pa sa kanya. Pero yun ay paraan para malabanan mo ang kasamaan. So, halimbawa, mayroon nang utang sa'yo, malaking halaga, hindi ka binayaran. Ano kayang gagawin mo? Ipopost mo sa Facebook na siya ay nangutang sa'yo ng ganyang halaga? Hindi po kailangan. Hindi mo siya kailangang awayin. Daanin mo sa magandang usapan. Pero bago yun, ipanalangin mo siya. Ipanalangin mo. Dahil hindi natin sila kayang baguhin kung ano ang kalooban niya. Pero pag pinanalangin natin sila sa Panginoon,
kayang-kayang gawin niya ng Panginoon na baguhin ang kanyang isip na hindi ka babayaran. Hipuin siya ng Panginoon. At hindi mo mapapansin, isang araw, lalapit sa iyo yan, magbabayad na. Amen po? Pakitaan mo siya na maayos ka sa kanya kahit ganon ang ginawa niya. Ganon ang paglaban sa masama. Hindi mo mapapansin, isang araw yan, kakatok pa sa'yo. Hihingi pa yan ng sorry. Adi talo ang masama kasi akala ng demonyo ay susulsulan ka ng demonyo. Awayin mo na yan. I-Facebook mo na yan para mapahiya. So hindi natin malalabanan ang masama sa ganong paraan. So para malabanan natin, daan natin sa panalangin. Gumawa pa rin tayo ng mabuti. Sabi nga, overcome evil with good. Huwag tayong patatalo dyan sa evil na yan. Ano yan sulsul yan ng demonyo para lalo tayo magkasala, magalit ka, aaway ka na. Hindi. Kailangan malabanan natin yan. Pakita pa rin tayo ng magandang kalooban, magandang mukha. Babatiin mo siya pag nasalubong. Diba usually ba ganon? Pag nasalubong mo yung taong may utang sa'yo, lumilihis siya ng daan Batiin mo siya, good morning. Ganon. Tataka yun. Bakit kaya ako good morning nito? Yan. So, isipin niya, galit ka sa kanya. May naalala po ako, share ko lang po. Konting-konti lang. Nung ako po ay sa Krami pa, may mga kadete na yung parang gusto akong labanan. Kumuha sila ng kwento, pati yung mga parents nila ay naniwala sa kwento nila. So, akala ng mga nanay, may isang nanay na sabi niya sa akin, Ma'am, akala ko ganun kayo kasamang teacher, ganun kayo kasamang tao. Sabi ko, bakit po? Kasi po ganito ang sabi nila laban sa inyo. Pero nung masalubong niyo ako sa loob ng kampo at binati niyo ako na, good morning, nagulat po ako. Bakit ako binabati ni Ma'am Tabanera? Akala ko masamang tao ito. Bakit ganon? Na despite na ang dami na nilang ginawang hindi maganda sa akin, kasi iniharapan nila ako sa principal, gusto nila ako matanggal. Bakit daw nagawa ko pang batiin sila, batiin yung nanay na yon? Sabi ko, wala naman akong pwedeng gawin Hindi ako pwedeng makipag-away sa inyo. So magmula noon, naging kaibigan ko po ang nanay na yon. Hanggang ngayon, kaldo hindi na kami nakikita. Hindi natin sila pwedeng suklian ng masama. Hindi po pwede kasi mananalo ang kaaway kapag ginawa natin yon. Sabi nga sa Romans 12 verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. So, yung mga nag-aaway-away na yan, lalo na sa Facebook, kung ano-ano mga dahilan nila, magkakapatid, nag-aaway, magnanay, magbiyanan, magkapitbahay, nag-aaway-away hanggang sa TV nag-aaway, nauuwi sa demandahan. Diba hindi maganda? Kasi sagutan ng hindi magagandang salita. So, kailangan mapagtagumpayan natin yon. Huwag tayong padadala sa galit, bagkos pakitaan natin sila ng mabuti pa rin. Magpatawaran. Hindi pa man sila humingi ng tawad, patawarin mo na kaagad. Para maging
maayos ang inyong relasyon. Tuloy-tuloy ang magandang relasyon. Sabi nga sa Romans 12:21, huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. O, di ba? Ang ganda. Number 2, bakit kailangan paano maging overcomer? Do not let ourselves fall into various temptations. Huwag nating hayaang mahulog tayo sa mga tukso. Ano sabi ni Eva Eugenio? O tukso, layuan mo ako. Kailangan maano natin yung mga tukso na yan. At huwag tayong ma-fall, no? Huwag tayong mahulog sa tukso na yan. Napakaraming tukso ang ihahagis sa atin ng dyablo. Lalo tayo na mga anak ng Diyos. Naku, talaga naman, kumbaga ay ititest niya tayo. No? Yung iba nadadaig ng tukso, pero yung iba naman talagang hindi nagpapatukso. Now, sabi sa 1 Timothy 6 verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Yan, marami ang gustong yumaman. Naku, gustong-gusto nilang yumaman. Kaya gumagawa sila ng kung ano-anong mga hindi magagandang bagay. Natutukso sila. Iba, kinukorap na nila yung pera na hindi naman sa kanila. No? Pasok sila sa bitag ng demonyo. So, kailangan natin yan, malabanan natin yung tukso na yan. Tutuksuhin ka, lalo pagdating sa pera, tutuksuhin ka ng demonyo. O ito ang pera, bibigay ko to sa'yo, magkakabal ka ng pera, pero ito ang gawin mo. Gagawa ka ng masama. Diba? Sabi nga, mauuwi sa kamatayan at kapahamakan. Iba, nakukulong. Doon na namamatay sa kulungan. Ang iba naman, napapahamak. Mga ganun. So, kuminsan ang tao kapag nangangailangan, nako, pasok na pasok sa kanila sila sa tukso. Pasok na pasok sila sa tukso. Lalo na kung ang pinag-uusapan na ay ang pamilya, walang pera, walang makain, anong ginagawa nila? Sasabihin ng kaibigan, sumama ka sa akin, magkakapera tayo. Yung pala, mang-isnat sila. O, diba? Mandurukot sila. Dudukutan nila yung mga kapwa nilang naghihirap din. Ang iba naman, tutuksohin ng demonyo. Ito, benta mo to para magkamal ka ng maraming pera. 1 gramo lang nito, ang laki-laking pera na. Yan, natukso ka, naging tulak ka ng drugs. Diba? Yung mga ganun, pera ang dahilan. Nakalimutan nila, o baka yung iba dyan, hindi nila alam na may Diyos tayo na tumutulong sa atin. Meron tayong Diyos na provider. Ang problema lang, hindi nga nila alam. O kung alaman nila, talagang natutukso sila. Pasok sila doon sa bitag ng kaaway. Kaya sabi nga sa James 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, may mga nahihirapan din sa buhay, pero andoon ang kanilang pagtitiis. Kagaya natin, nagtitiis tayo, naghihintay tayo sa ipagkakaloob ng Diyos. Pero siyempre, pag nananalangin ka, kumikilos ka. Ganun dapat. Kasi, sabi nga,
Faith without action is dead. Nananalangin ka pero nakatunganga ka lang sa bahay, hindi ka naman kumikilos, no? Paano ka magiging tagumpay noon? So, andun yung paghihirap, andun yung pagtitiis, at talagang kinakaya mong labanan ang tukso. Kasi alam mo na isang araw, sa yung pagtatyaga mo, kung ano-anong ginagawa mo, nagtitinda ng kung ano-ano, yung iba nakikilinis na sa bakuran ng may bakuran, yung iba nga, mapapanood natin sa TV, yung iba naglalaba, ipinaglalaba ang mga kapitbahay. Wag lang silang magnakaw. Wag lang silang magnakaw. Wag lang silang gumawa ng masama. Ginagawa nila yon para matalo nila ang tukso na yan. Na huwag silang makagawa ng masama. Hindi sila nagpapatukso. Hindi sila pumapasok sa ganong sitwasyon, no? Sila yung mga tapat sa Panginoon. Talagang nananalangin sila at talagang pinanghahawakan nila ang pangako ng Panginoon. Anong pangako ng Lord? Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan, hindi kayo magkukulang sa lahat ng inyong pangangailangan kung maging tapat ka lang. Yun ang sabi ng Lord. Kung maging tapat tayo sa Kanya, hindi tayo magkukulang. Amen, mga kapatid. Okay? And number 3, paano maging overcomer? Learn to practice righteousness. Upang maging overcomer na tayo, kailangan nating sanaying gumawa ng mabuti. Sanayin natin ang ating mga sarili na gumawa ng mabuti. Kung dati hindi mo kayang gawin yan, now is the time. Sanayin mong gumawa ng mabuti. Sanayin mo maging matuwid sa lahat ng oras. Bakit? Bakit po? Sapagkat ang ating Diyos ay matuwid. Kung anak tayo ng Diyos, dapat tayo rin ay maging matuwid na kagaya niya. At sa pagiging matuwid, malalaman ng sanlibutan na tayo nga ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Ang sabi sa 1 John 2 verse 29, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Ayun. So, bilang anak ng Diyos, iwan na natin o kalimutan na natin ang paggawa ng masama. Mga bagay na wala sa katwiran. Lagi nating gagayahin si Kristo na siya ay laging nasa katwiran. Ang sabi sa 1 John 3 verse 7, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo Jesus. Amen po. Siyempre, matuwid ka kung ang lahat ng ginagawa mo ay matuwid. At kawangis ka ng ating Panginoon. And number 4, be assured that victory is already ours in Christ Jesus. Be assured. Yung andun na yung kasiguruhan natin na tayo ay overcomer, na tayo ay matagumpay na. Sa atin na ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. No? Sa atin na ang tagumpay. So, kung ang ating Ama ay napagtagumpayan niya ang lahat, siyempre tayong mga anak niya ay magiging tagumpay din. Kasi nga, sabi nga kanina,
be righteous because God is righteous. So, kung tagumpay ang ating Ama, tayo din ay tagumpay din. No? Nasa atin na ang tagumpay. Maliban lamang kung tayo ay tumalikod sa Kanya. Maliban lang kung tayo ay lumayo na sa Kanya, never tayo magtatagumpay. Yan. Hindi natin makukuha ang tagumpay na yan, yung victory na yan. Hindi natin yan ma-achieve kung tayo ay lalayo o tumalikod sa Kanya. Bakit? Walang ibang makakatulong sa atin, mga kapatid. Sa lahat ng ating mga problema, walang ibang makakatulong upang malagpasan natin ang lahat ng pagsubok na yan maliban sa ating Panginoon. Amen po. Sabi sa Romans 8:37, hindi sa lahat ng mga ito tayo sigurado magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Sobra niya tayong minahal, di ba nga sabi sa John 3:16? Minahal niya tayo, binigay niya sa atin ang kanyang buktong na anak. Yan, binigay niya ng walang kapalit yon, hindi siya humingi ng kapalit. At nagtagumpay ang ating Panginoon. Dahil sa atin siya ay pinako sa krus, siya ay inilibing, ngunit siya ay muling nabuhay. Yun ang tagumpay na tinamo ng Panginoon. Nalabanan niya ang ginawa ng demonyo. So tayo ay siguradong matagumpay din. Sigurado yun. Sabi nga, tayo sigurado magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos, ulitin ko. Mahal tayo ng Panginoon. So kung tayo nananatiling tapat sa Kanya, talagang sigurado na tayo ay magtatagumpay. Mapagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok na yan, lahat ng problema na yan, kahit gaano man ito kabigat, gaano man ito kadami, kaya natin mapagtagumpayan yan dahil sa ating Panginoon. He is always to the rescue. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Amen po. Kahit ngayong panahon ng pandemic, no? Bakit hanggang ngayon andito tayo? Bakit hanggang ngayon andyan ka? Nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Pandemic yan. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi tumitigil para tayo ay tulungan. Para mapagtagumpayan natin lahat ng mga paghihirap na ito. At darating ang araw, magigising tayo, wala nang virus na yan. Wala na yung COVID-19 na yan. Yung mga Delta na yan, wala na yan. Gigising tayo na nakangiti. Salamat sa Diyos. Normal na ulit ang buhay namin. At sabi po sa 1 John 4:4, mga anak, kayo ngay sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa makasanlibutan. So, pagkatandaan po lagi natin, ang espiritong sumasa atin ay galing sa Diyos. Yan. Galing sa Diyos. At wala nang mas makapangyarihan pa dyan.
Kaya nitong talunin at daig na daig nito ang espiritong nasa sanlibutan. Walang sinabi ang espiritu ng sanlibutan na yan. Yung espiritu ng kahirapan, ng kahinaan, espiritu ng sakit, espiritu ng kataasan, ng pride, at iba pang mga espiritu nagpapahirap sa mga anak ng Diyos. Kaya niya itong talunin ng espiritu na yan na galing sa ating Panginoon. Amen po. So, purihin ang Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Ganon kabuti ang ating Panginoon. So, ano ang magiging result kung ang mga anak ng Diyos ay overcomer? Ano ang magiging resulta nito? Okay, ito po ang sabi. We will inherit all things from God. O di ba napag-aralan na natin, tayo ang kanyang tagapagmana. So kung tayo ay overcomer, matatanggap natin yung pamana na yan ng Diyos sa atin. Mamanahin natin. Mapapasa atin lahat ng ipapamana niya. So, kung ikaw ay overcomer, hindi ka dapat matakot. Hindi ka matatakot na harapin ang mga pagsubok. Overcomer ka eh. God is with us. God is with you. Kakayanin mo ang lahat sapagkat alam mong ang Diyos ay kasama mo. Amen po? Overcomer ka sapagkat lagi kang tinutulungan ng Diyos. Hindi mo susukuan ang mga pahirap ng sanlibutan. Hindi mangyayari yun. Kasi andyan ang Diyos. Siya ang ating shield. Ang kanyang banal na dugo, yan ang bumabalot sa atin para hindi tayo kayanin ng mga pagsubok na yan. Kaya lagi nating tatandaan, magkakaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng ating mga kailangan sa buhay. Pagkakaloob niyan, reward natin ito sa ating pagiging overcomer. Amen po? Sabi sa Revelation 21:7, ito ang makakamtan ng nagtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Ang ganda, di ba? Makakamtan daw na natin ang reward ng Panginoon. Ang pagiging anak niya at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin sa langit. Amen. Dahil naging overcomer tayo. O, di ba ang ganda? So, pagtagumpayan natin ang lahat, overcomer tayo. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord po. Napakaganda ng lesson natin ngayon. Sana po ay lagi natin alalahanin nyo na tayo mga anak ng Diyos ay overcomer. Hindi tayo padadaig sa mga tukso na yan. Amen. Hindi tayo kayang talunin ng mga problema na yan sa buhay. Sapagkat meron tayong Diyos na overcomer din. Amen. So, nawa ay maipamuhay natin lahat ng tinuro ng Lord ngayon. At lahat ng ang mga overcomer, sabi nga kanina, ay nagtitiwala sa Diyos. So, babasahin ulit natin ang ating awit ng pagtitiwala sa Diyos sa awit 91, verse 1 hanggang 16. Sige po, sabay-sabay po nating basahin.
Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang may bigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa dilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit nababuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, siyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas ng babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. So yun po ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Magtiwala lang tayo. Isang araw, wala na ang pandemic na ito. Yan. Sige po. Tayo po ay manalangin na. Closing prayer na po tayo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat na sinamahan mo kami sa ginawa naming pag-aaral na ito ng iyong mga salita, Lord. Maraming salamat sa napakagandang lesson na kami pala ay mga overcomer. Lagi namin, Lord, ilalagay sa aming isip at puso na napagtagumpayan mo ang lahat at kaya kami, Lord, ay matagumpay din. Maraming salamat, Lord, na patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming binibigyan ng mga salitang nagpapalakas ng aming loob. Ini-encourage mo kami, Lord, to move on, to go on with all these problems, Panginoon. Kahit anong bigat ng mga problema, kakayanin namin sapagkat sinasamahan mo kami, tinutulungan mo kami. Maraming salamat, O God, at ang mga anak mo sa Mandarin at Adelina Extension, pinapanalangin ko, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa lahat na antas ng kanilang buhay, mula ulo hanggang talampakan. Manatili sa kanila ang kanilang mga hanap buhay, manatili sa kanila ang kanilang mga negosyo, manatili sila na malakas ang kanilang pangangatawan, at manatili sila sa iyong kalinga, Panginoon. Manatili sila sa pananampalataya na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon. I pray para dun sa baka may mga nanghihina sa mga kapatiran namin. Palakasin mo sila, Panginoon. Kung meron mang may sakit, magpagaling ka, Panginoon. Yung mga naghahanap ng trabaho, magkaloob ka, Panginoon, ng trabaho na naaayon sa kanilang pangangailangan.
naaayon sa kanilang kakayahan. Yes, O God, ingatan mo kami laban sa COVID-19. Lagi mo kami balutin na iyong banal na dugo upang kahit anong uri ng virus, Panginoon, hindi kami kayang mahawaan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O God. At tinatati namin ang aming mga pastor. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Patuloy silang maglingkod. Pangunahan nila ang Jesus Christ to God be the Glory Church, si Pastor at ang kanyang buong family. Ganon din si Pastor Louie at ang kanyang pamilya na naglilingkod rin. Sila ang simula ng aming pananampalataya. Sila ang nagpasimula nito. Kaya Lord, purihin ka. Maraming salamat, O God, at turuan mo kami, Lord, na makasunod sa iyong mga salita, sa iyong mga kautusan, at lagi mo kaming sasamahan, paalala sa amin ang mga gawain na dapat naming daluhan. Ang Sunday service, pag 10 o'clock ng Sunday, ang GBS, pag Webes, ang Bible study ni Pastor pag Sabado ng alas 6, at itong aming Bible study na recorded video na kung di man nila mapanood agad ng 4 o'clock, pwede nila panoorin kahit anong oras na ibig nila. Makarinig lamang sila ng mga mensahe mo, Panginoon. Thank you so much, Panginoon. Maraming salamat. Hindi mo kami pinababayaan na magkulang sa iyong mga salita. Thank you, O God. At lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, purihin ang Diyos. Hallelujah. So, bago tayo po maghiwa-hiwalay, mga kapatid, patuloy ko pong pinapaalala sa inyo ang ating ikapo. Huwag nating kalimutan, meron tayong obligation. Ito ay talagang kailangan ibigay natin sapagkat ito hindi atin. Ang 10% na yan ng kung anong meron tayo ay ipagkaloob natin sa ating Panginoon sapagkat diyan nagsisimula at diyan nanggagaling ang lahat ng gastusin sa kanyang gawain. Kaya makikita nyo ulit sa screen kung paano ipapadala yung inyong mga tithes and offering. Ayan. Huwag kayong mag-alala at laging sinasabi ni Pastor na lahat ng mga tithes natin ay recorded dyan. Hindi yan mawawala. Amen po. So, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating gawain. Hanggang dito muna tayo. Bye-bye po. I love you all with the love of the Lord. To God be all the glory. Hallelujah. So, bye-bye po. See you next week, mga kapatid. See you next week.